ating bansa mapatag-init o tag-ulan, isa sa mga primary needs natin ay ang bahay na matutuluyan. Ang ilan sa ating mga kada for sure ay namumroblema po dahil sa baha o ang iba naman ay may mga tulo po sa bubong. Totoo yan, Emma. Pero worry no more mga kada dahil makakasama natin ngayon umaga ang pwede makatulong sa ating para magkaroon naman tayo ng maayos na bahay. Kahit anong season pa yan, kahit mainit, tagulan. Let's welcome, actually nandito na siya, kasama na natin si Ruben Quintal Jr., Civil Engineer and CEO ng Prefab Homes or Prefab Homes Philippines. Hello, good morning. Good morning po. Bati muna po kayo sa kada squad natin. Magandang umaga po sa ating mga kada. Kamusta ka naman, Ruben? Napakabago naman itong topic natin na prefab homes. Off-cam mga kada, by the way, we were actually asking Ruben kung how does that work actually. Pero mas maganda sabihin natin sa lahat ng mga kada na nanonood ngayon, what is prefab homes? Kung ikaw ay naghahanap ng mura at mabilis na alternatibo sa construction, yung Prefab Homes Philippines ay nag-offer ng solusyon sa mga ganitong problema. Usually, what we do, imbis na sa site natin bubuuhin yung bahay o yung structure, what we do is we fabricate the components of site or sa controlled environment like prefabrication house, prefabrication shop o factory. Then kapag kompleto na siya, di-deliver natin sa site, bubuuhin na lang siya sa site. Wow. So mas mabilis ngayon at mas mura. Gaano kabilis? Sample Usually kapag pre-designed model, so yung mga model na meron na kami, usually 2 to 4 weeks. Oh, less than a month, makukuha mo na ready na yung bahay mo. Yes. I-assemble na lang. Parang gano'n. Yes, Assemble. Bakit po naging mas madali yung ganun kesa doon niyo po sa mismong site gagawin? Para po mas maintindihan ng kada squad natin. Kasi unang-una we choose light materials na medyo mabilis yung fabrication at saka ginagawa sa control environment ngayon yung components. Unlike kasi sa site, marami kang kailangang setup. You have to set up yung barracks ng tao, water supply, electrical supply, temporary facilities. So kung gagawin mo siya ngayon sa factory, nakasetup na siya doon, so mabilis lang yung fabrication. So pagdating ngayon sa site, ilang araw na lang yon. Oo, tsaka pero yung halimbawa, naisip ko lang na habang kinukwenta niyo po Sir Ruben, pag gano'n, at least hindi mo rin kailangan worry about kung ano yung weather habang tsaka ilang minsan months at years pa nga ang pag-build ng isang bahay. Pero ano yung mga services po na ino-offer ng Prefab Homes Philippines? We can do customized design. Kung gusto mong yung design is based on your preference. We fabricate, we supply, and we can also install both residential and commercial structures. May limitation ba yan sa Ruben? Like kung gaano kalaki ang pwede yung isang bahay kapag prefab? We only recommend up to 2-story lang kasi we are dealing with light materials so hindi pwedeng masyadong mataas. So it's either bungalow or up to 2-story po. Paano po natin ma-ensure sa mga kada natin na kahit light materials ang ginagamit natin ay matibay po ito? Matibay ma'am. Since naman nag-start kami, so far, wala pang lumilipad na structures na ginawa namin. We started 2000 during pandemic period. So far naman, yung mga ginagawa namin, wala pa namang lumilipad. Kahit ano pong bagyo, kahit tulo sa bubong, wala pong ganun. Yes ma'am, ang kagandahan sa prefab structures na ginagawa namin is first is fireproof yung materials na ginagamit namin. Termite proof. Pagdating naman sa earthquake, since mga low structures lang to, so we can say that we are earthquake proof. Ang problema nga lang talaga since light materials doon, yung typhoon yung issue natin. But dinidesign natin yan para siguradong hindi basta liparin naman. So since we started, lahat na bahay na ginawa namin, lahat na structures, wala pa namang lumilipad. So safe na safe po siya sa Ruben. Ito yung tanong na talagang for sure, lahat ng nanonood ng kada umaga gusto malaman. Mahal pa ba pag magpa-prefab homes tayo dyan? How much? Actually, yung cost niya, 50% or less compared sa conventional structure. Wow, na normal Laki construction. So, Nasa kalahati po. sulit siya. Yes, Safe pa tayo dyan, tipid. Kung half yung gagastusin mo. Tapos yung time mo pa to build, or to assemble everything. Yes, mas mabilis Mas din. mabilis din. Usually, Kasi nga less than controlled 1/3 of the time ng conventional construction. Aside po sa bahay na binibuild ninyo, fina-fabricate, meron pa po bang ibang pwede na gawin? Yes, beside residential structures, we also do commercial structures like classrooms, stores,
warehouses, we also Nice. warehouses. So maraming applications siya, guardhouse, mga public utility bathrooms. Yan. Marami siyang applications sa commercial. Ayan, tulad Ayan, nito, ano nakikita po ba na ito? naman, mga That is a guardhouse, sample guardhouse. Even guardhouse, pwede rin. Yan, residential. Ito, Diba? yung pinakita kanina, Guardhouse po yan. Bungalow house. bungalow house. So, sayang wala tayong photo ng two-story, no? Gusto ko din makita yung two-story. Paano po yung colors? Kayo na rin ba yung nagde-decide noon or yung client po ninyo? Usually, we always consider kung ano yung preference ng client. But we have an architect who also proposed na ito mas maganda subject to approval ng client. So Ruben, what about yung mga locations? Kasi syempre pag nagbe-build tayo ng isang place, di ba, isang bahay, dapat yung foundation niya, ganito, ganyan. Pagdating sa prefab homes, kahit saan ba? Syempre, hindi naman, wag naman sa putik. As long as kaya Huwag naman siya sa bundok, di ba, imagine mo. Since this is light structures, yung requirements niya nung soil, yung lakas ng lupa natin, hindi ganun ka-strict yung requirement kasi light structure lang tayo. As long as hindi siya lulubog, hindi naman putik, kaya niya magdala ng... I see. So yung mga clients natin dyan, kailangan naman magpa-approve muna sa inyo yung kung ano yung location as well, di ba? Usually we check naman, we do site visit bago namin. Kung kami ang mag-install, we do site visit para i-check kung Talagang suitable pwede. ang prefab homes para doon sa pinili ng client natin, Location. di ba? Sir Ruben, gusto ko halimbawa ako ay gusto ko nang magtayo ng bahay, pero gusto ko less stress kasi feeling ko dito sa prefab, parang less stress siya. Parang Yes. bibigay ko na sa inyo yung gusto kong design and all, yung size, Yes. ganyan. Gusto ko na itanong, magkano ba ang kailangan ko ipunin? Depende sa size depende sa Halimbawa, laki. meron akong lupa na 100 Sige, 100 square meters. Oo, 100 Sige, go. square meters. Siguro yun, no? Yun yung usual, common size. Mga magkano kaya yun? Kung let's say kung bungalow, 100 square meter yung lot mo, so siguro ang bahay natin yan is nasa 60 square meter. Siguro mga 750,000 more or less. More or less. Mga 750,000 lang. Oh, kompleto na lahat yun. Yes po. Ano na talaga, buong-buo na yung bahay na yun. Ano na yan? Yes, May electricity na, kumbaga, nandun Yes, na we have lahat yung electricity, tubig, everything. meron na yung cabinet, Wow! may tiles na. Naka-install lahat. Wow. Pwede na yan, Emma. Kaya naman, Sir Ben, invite mo na yung mga kada natin kung may karagdagang katanungan ba sila, saan kanila pwedeng makontak o ang prefab homes. Yes, you can find our website sa prefabhomesph.com. Yung Facebook page naman namin is Prefab Homes Philippines. If you need fast and economical, fast and cheaper alternatives sa construction, we can help you. Thank you so much, Sir Maraming Ruben salamat, Quintal. Sir Ruben. Thank you, Diana. Thank you. For sure, binivisit na yan ng kada squad natin, tinitingnan na nila. Kasi meron na silang idea sa price. Yun naman yung kailangan natin, di ba? Totoo. Kailangan meron tayong idea, hindi nanguhula tayo. Tama. Yan, maraming salamat Thank you. ulit sa prefab Thank you din po homes. sa Net 25. Galing eh, no? Emma, sulit. Pwede na tayo Sulit. magkabahay. Pwede na magkabahan. Kaya naman, kada squad, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa po ang kada umaga. Kada umaga, sa umaga.